Matatandaang matagal-tagal na ring naging tampulan ng panggigiba ang samahang pinangungunahan ni Brother Eli Soriano. Palibhasa'y di nila kayang tapatan ang katwirang taglay ni kapatid na Eli. Nagsisikap silang gibain ang samahang ang dating daan sa pamagitan ng pagwasak sa personalidad ni Brother Eli Soriano. Narito po ang pagbibintang ng punong alanganin at punong palabintangin. Ito. Yung mga pari naman, hindi naman kasing garapal nitong mga to. Tatanong doon sa punong palamura at palahingi ng abuli na wala sa Biblia. Kapatid na Rabel, anong sagot ng puno? Ang daw niya, si Ulysses at saka yung si Hamilan. Si Hamilan daw, singer. Gumagamit ng microphone. Opo. Si Ulysses, nurse. Nag-i-inject yan pag-aalam ko. Iba't ibang paraan ang kanilang binalingan. Noong ADD Convention Center, Tax Declaration number A-02008-1311. Owner, Eliseo F. Soriano. Yung pag-aari na hindi naman sarili niyang pera lamang ang ginugol, Ipinangalan sa kanya. ipinangalan sa kanya. Gamit ang mga nakaw na video materials, pinagpuputol-putol nila ang mga tapes at inaangguluhan ng masama si kapatid na Eli. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon. Ikaw yung matakaw sa pera, ikaw yung hid-hid, ikaw rin yung ganid. Ha? At sa definisyon ng manggagawa mo, dayok. Kasi walang karunungan. Bakit magkakaroon ng karunungan na yung nakasulsak sa utak niya na pera? Ha? Pera, lahat sila may negosyo. Ako maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng feeds, may tindahan tayo ng tubig. Aminado po siya, kapatid na Ramil, na meron siyang negosyo. Ang pakikipanayam sa mga taong may masamang aligasyon kay Brother Eli. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Ang mahalay na comics na ipinag-aanyaya sa publiko ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na basahin at tangkilikin. Nating manawagan, kapatid na Ramil, sa mga miyembro, sa lahat po ng miyembro ng samahang yan. Hanapin po ninyo, mga kababayan, ng comics na iyon para inyong masuri, malaman ang buong katotohanan. At kung kayo po, nagkaroon kayo ng kopya, itinago po niyo yung iba dahil sa ipinasunog nga ng inyong punong alanganin. Meron kayong kopya nun. Ipagkaloob po ninyo at bigyan po ninyo ang inyong mga kamiyembro sa samahang yan, mga kamag-anak na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya. Sa programang Special Assignment ni Lucy Cruz Valdez na pinamagatang Kwentong Comics, nakapagtatakang mismong ang mga video inserts, pati manner of presentation at lahat ng akusasyon ng Iglesia ni Manalo ang nilalaman ng nasabing programa. Kung ano ang tunay na motibo sa likod nito, ating pag-aralan at alamin ngayong gabi sa The Analysis of a Malicious Assignment. Okay, pagsalitay natin kanilang akusado. Brother Eli? Good evening. Opo. Alam mo, kanina pa ako nag-aalumpihit dito Baka maubos ang oras ko. Wala na akong masabi, Brother Jocelyn Oo nga po. Unang-una, ang ipiniture natin ngayon, napanood na ng ating mga kababayang nanonood ngayon, ano? Yung si Ber Santiago, hindi lang natin makuha
yung tapes na ipinalabas mismo ng Channel 2 doon sa special assignment ni Lucy Cruz Valdez. Hindi lang natin magamit yun, pero gusto ko sanang gamitin para point by point masagot natin. Ano? Hindi lang natin makuha dahil hindi naman tayo kasing garapal nila na kumuha ng footage na walang permiso sa atin. Ano? Na kinuha nila yan, kung saan nila kinuha, pati ba yung pagdura ko, ay pinakita nilang merong 7 beses na dumudura ako. Which is, sabi ko nga, Brother Joseph, the presentation was biased. It is meant to defame or para sirain ako sa publiko at pati ang ating samahan. That is what I am thinking of. Kasi, kaya ako sinabi yun na naisip ko, yun din ang naiisip ng halos lahat ng nanood na hindi bias ang isip, Brother Joseph. Ano? Na parang it was meant to malign me or my person and the organization that is rallying behind me, Brother Joseph. Unang-una, yung mga komentaryo ni Lucy Cruz mismo ang puntahan natin. Sa kanyang unang sinabi, sa umpisa, sabi niya, kung ano ang puno, siya rin daw bunga. Yan ang sabi niya, Ito'y kanya mismong salita. Yan ay ayon mismo sa banal na salita. Ginamit niya pang banal na salita ang kasulatan, At pagdating sa banal na salita, isa sa mga kilalang eksperto si Brother Eli Soriano ng Andating Daan. Dahil nga raw sa kanyang angking galing, maraming nahikayat sumapi sa grupo niya. Yan ang mismong verbatim na sinasabi kong salita ni Lucy Cruz Valdez. Pero tila unti-unti nang nababawasan ang katas ng kanyang mga salita, nag-iba na nga ba ang puno, kaya iba na rin ang bunga? Tapos, nagpakita sila ang isang segment ng ating preaching, tapos doon, pagkakita noon, ito ngayon ang kanyang susunod na sinabi ni Lucy Cruz Valdez. Ingkong sa mga kapanalig, Diyos-Diyosan naman sa mga kaaway. Siya ay si Brother Eli Soriano, controversial na spiritual leader ng sektang Andating Daan. Malakas ang karisma, di mapapasubalian ng hatak sa tao. Dalawa raw ang dahilan ng mga tagatangkilik ng kanyang mga pangangaral. Ang unay naniniwala sa kanyang mga sinasabi, ang iba naman naglilibang lang sa sarili. Yan. Gusto ko na munang isipin natin, Brother Joseph, itong sinabi ni Lucy Cruz Valdez, pinakikita niya rito kung ano raw ang puno, siyang bunga. Tapos nagpakita siya ng a host of parang in-interview niya na mga iglesia ni Manalo ito ngayon, Brother Joseph, na ang mga pinagsasasabi puro laban sa atin. Kaya I can't help but think na ito ay hindi balanse. Hindi balancing reporting. Iginagalang ko ang Channel 2, ABS-CBN, gaya ng paggalang ko sa mga distinguished reporters ng ABS-CBN. Gaya ni Senador Noli Di Castro, na isang taong may integridad sa paniwala ko. Gaya ni Miss Corina Sanchez, Brother Joseph. Ni Karen Davila ng ABS-CBN 2. At si Mr. Puno, na madalas akong naanyayahan sa kanyang Dong Puno Live nung araw. Ganon ang aking pagtingin sa Channel 2 sa ABS-CBN. Until lately, nagkaroon ako ng duda dun sa paniniwala ko na ang Channel 2 is a very good network. Dahil merong ilang mga unscrupulous reporter sa Channel 2 na gumawa ng hindi tama sa akin And this was some time ago, nang ako'y anyayahan sa isang public affairs program dyan, yung tinatawag nila na People. Where in that program, ang ipini-feature nila dyan, Brother Joseph, ay mga taong gino-glorify nila, pinupuri nila, Brother Joseph, That is the pattern of the show for so long a time. Pero nung i-feature ako, defamatory yung mga ipinagsasabi laban sa akin. But because I respect the network, wala akong ginawang aksyon. I just let it pass.